good evening. Medyo natagalan na naman si Mami Perla sa pagbablog. Kaya pasensya na po kayo. Medyo nawawalan kasi ko ng content. Kaya ngayon lang po ulit ako nakapag-vlog. Bago ang magsi-shoutout muna tayo. Shoutout kay Madam Duday Sari-Sari Store ng Quezon City. Judith Bonifacio, Milan, Italy. Shine Javier. Hindi ko alam kung taga saan tong si Shine Javier na to. Jing Kagyat, JP Kagyat, Baby Manaligod, Anjanette, Africa, Ate Nels TV, Tindera ng Samar, may in Cambodia. So, ayun po ang ating shout out. At meron pa tayo dito Alam ko marami pa yan. Ayan. Ani Milet, Menica. User. Ang hirap basahin na itong mga user na to. Mawilma Cosme. Annabel. Santos Annabel. Harry Rosete. Sino ba ito? Ang daming shout out. Ang daming shout out. Annalyn Manong. Hello. Shout out po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Wilma, ang inaanak ko sa Antipolo. Shout out. At saka napakadami. Hindi ako nakapaglista. Hindi ko na ilista lahat. Susunod na lang po yung ibabasa. Ako po, nagsha-shout out po ako sa lahat ng bagong subscriber. At sa mga hindi po na shout out ngayon, pasensya na po. Susunod naman po. At kamusta na po mga kasari? Ngayong araw na to ay Saturday. Maraming kulang na naman po sa aming tindahan. Nagpalit po tayo ng pwesto. Medyo para maiba naman. Hindi naman palagi doon sa may dilata. Sa may dilata section. So, ayun na nga ang nangyayari. May mga kwento na ako po kasi mahilig akong magbasa sa mga comment, sa mga sari-sari store na mga vlogger. Nagbabasa po ako ng mga comment at saka po yung pong pinanunood ko po yung mga kapwa ko kasari na mga vlogger na sila po ay malalaki na po ang kanilang channel. Si Sister Rose and Dave channel ng Jensan. Maraming salamat sa iyo sis sa pag-support sa aking channel. At ayun nga, sipag at tiyaga talaga sa ating negosyo kasi kung hindi tayo magtsatsaga at magsisipag, pag tayo po ay patulog-tulog, ay talaga pong babagsak ang ating tindahan. At saka po, syempre, ang pakikitungo natin sa ating mga customer, kahit na minsan makukulit, yung binabalik yung paninda, totoo naman po yun, nakakainis. Kaya lang, sobrang haba po dapat ng ating pasensya. At yung mga bata na gusto yun, ay
nakakaano po talaga, nakakasakit ng ulo, nakakapikon, yung ganon. Regarding naman po sa ating mga suki, yung mga nangungutang, pagbigyan po natin, bakit ba hindi? Kasi yan po mga yan, hindi naman po yan mangungutang kung meron silang pera. Yun po ang nakikita ko sa lugar namin. Kaya lang po yan mangungutang kung wala talagang pambili. Kasi sabi ko nga po sa kay Ate JB, kung tayo kaya ang nasa kalagayan na mangungutang na kailangan nila, halimbawa ang bigas, wala nang maisaing yung kapitbahay natin, hindi pa ba natin papautangin? Pautangin natin. Ayun, tama, may limit. Siguro naman, 500, 1,000, okay lang yun. Kasi nga, kung nagbabayad naman, wag lang naman yung talagang patutulugin. Naranasan ko po 3 months to 4 months. Hindi talaga ako binayaran. Hanggang sa nung magbayad, nakasimangot, ayun, awa ng Diyos, hindi na po ako binabati hanggang ngayon. Okay lang po yun, at least nabigyan ako ng lesson, nabigyan din naman ng lesson yung customer na umutang. So, sa akin, kasi tayo, lahat ng mga mamimili, masama ugali yan, mabait yan, mayaman yan, mahirap yan, kailangan po nating entertainin. Pero, kung yung utang inabot na ng 3 buwan, 4 buwan, tapos pagsisingilin mo, sasabihin bukas, maraming etc. Di ba nakakapikon? Pinagdaanan ko po yan. Ngayon po, nung magbayad na kasimangot, at the same time hanggang ngayon, hindi na po bumibili dito. At hindi na rin po ako iniimikan. Sa akin, okay lang po yun. Kumbaga, na-stop na yung ganong sistema. Kasi kung siguro, magiging okay pa rin, magiging close pa rin kami, uutang at uutang, syempre hindi ka naman makakahindi dahil nagbayad naman eh. Kasi tayo po, kahit na sabihin na bukas ibabalik, bisan po talaga hindi nangyayaring ibalik ng bukas. Talagang yun po yung realidad ngayon. At saka ngayon, usong-uso ang scam, mga scammer, at hindi na nga ganon kalaki ang benta natin, tapos mai-scam pa tayo. Kaya napakahirap po talaga na bilang isang sari-sari store, mahirap mag-i-maintain po yung ating tindahan at yung ugali pa din. Kasi unang-una nakakatakot kasi nga paligid ang mga scammer. Kasi po dito sa amin, meron nang nakakapasok na nagbebenta. Kasi nung nakaraan, yung mga nakabike na nagbebenta ng may mga toothbrush, may mga blade, sinulid, at kung ano-ano pa. Siguro kayo danas nyo din po yan. Pero ngayon wala na po kasi pinagbawal na po dito sa gate namin na pumasok yung mga ganon. Unless na ako po yung tatawagan o gagamitin yung nagtitinda na pinapasok ko dahil bibili ako. Yung pwede po yun. Pero sa ngayon po, sinabi ko na hindi po, wala po akong pinapapasok. At kung papapasukin ko yung mga ganon, nagsasabi ako sa guard. So, yun po, ganon po yung ano dito sa amin. Kaya, hindi po basta-basta ang makakapasok ang mga scammer. About sa Gcash naman po, kahit na po taga rito, isang village lang po kami. Kung hindi ko po kilala, hindi ko po ibibigay yung Gcash number ko. Kasi meron na nga po akong parang code. Tap mo lang dyan kung gusto mo
mag cash out, itap mo lang diyan. Pero hindi ko ibinibigay yung GCash number ko. At saka ako po, hindi po ako nagpapa-cash in, cash out ng halagang 10,000. Pinakamalaki na po ang 5,000. Yun po, kaya siguro kasi naranasan ko na po ma-hack ang aking Facebook account. Kaya ingat na ingat po ako sa mga bagay na yon. At ngayon, ang bentahan natin, maiba naman tayo, sa bentahan naman tayo. Gumagalaw pa naman. Pero hindi katulad nung dati na talagang sobra-sobra sa kota. Pero ngayon, swerte mo pag nakakota ka na. Yung ganun po. Tiis-tiis lang, ganun talaga negosyo. Hindi naman araw-araw Pasko, hindi naman araw-araw fiesta. Yun po yung ating sistema. At ngayon po, yun lang po ang aking update. At sa mga, ayun nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung mga nagsusubscribe, minsan may nakita ko, may nag-subscribe, pero hindi ko po ma-shout out kasi wala pong akong nakitang comment. So, hindi ko po alam kung sino sila. Kaya po, please, yung mga magsusubscribe, mag-iwan po kayo ng isang piling na saging para po ma-shout out po kayo. medyo malaki-laki pa ang hinahabol ni Mama Perla para sa kanyang monetize. Kaya please, yung pong nanonood sa aking video, kasi po bawat isang video ko, umaabot na po ako ng 100. Ngayon po parang less, yung last na vlog ko parang 174 na yata. Sabi ko nga po, sana naman etong mga nanonood na to, mag-subscribe naman po kayo. Parang awa nyo na po, parang awa nyo na, nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na si Ma'am Effort para kumpleto niya ang kanyang 1,000k subscriber. 1,000k subscriber. Pabili po kilos. Magkano po? Ayun po, na-interrupt tayo dahil may bumili. Yan pong mga bumibili na yan, kahit na ano ginagawa natin, kailangan po natin pagsilbihan. Kahit na pisong candy lang, pagsilbihan po natin. Iwanan natin yung binibili natin at iwanan natin yung kausap natin. Harapin natin yung mga customer dahil yan po ay inaantay natin palagi. Kaya po, kailangan po natin sila. So, hanggang dito na lang po ang aking simpleng video. At maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga viewers. Maraming salamat po. At ako po ay naglalambing na muli. Pa-subscribe naman po sa aking channel, yung mga nanonood ko, please subscribe nyo po ako para po maabot ko na ang aking pinakaaantay. Maraming salamat. I love you all. Bye-bye.